ka-chibi, may tanong ako sa inyo. Napanood niyo na ba yung indie film na Untitled Santa Niña yata yun, no? Ito ay actually indie film na pinagbibidahan ni Coco Martin. Matagal ko na napanood to, pero may isang story kasi doon na related sa topic natin ngayon, no? Kwento ko muna ng papyaw lang. So, ang kwento nitong Santa Niña na to is, si Coco Martin ay parang, nakatira siya somewhere sa Pampanga, no? Kasi ang Pampanga kasi ay minsan pang naging, tawag nito, casualty ng lahar, no? Karamihan ng bayan dyan, ng mga bahay, gusali, ng simbahan actually, ay lumubog almost sa lahar. And may story doon kasi medyo pangit siya ikwento dito sa ano natin, no. Pero may kwento doon na yung anak niya kasi ay during nung kasagsagan nung pagragasa ng lahar ay naanod yung anak niya. Actually, labito ng kanyang anak kasi nangyari yun during nung burol ata nung anak niya. Ngayon, napawali sa kanila yung anak nila, hindi na niya alam kung nasaan na. Then isang araw, nakita ng mga kabataan na may isang kabaong na ang laman pala ay yung anak niya na inanod ng lahar. At nung pagtingin nga niya, itong anak niya ay hindi pa nadidecompose. Parang siyang well-preserved. Ngayon, dinala niya to sa kanyang bahay. Una siya lang muna nakita hanggang sa yung mga kapitbahay na niya, pinuntahan na siya, hanggang sa may mga nagkikwento na ng himala, hanggang sa kumalat to ng kumalat, hanggang nakarating to dun sa simbahan, kine-question siya ng simbahan, and naging deboto nga dito ay yung asawa nung mayor. Kasi yung mayor nung panahong yun, parang may sakit yata siya. Pas out of nowhere nung pumunta sila dun at nag-visit dun sa bahay kung saan dinala yung labi ng anak nga nito ni Coco Martin, gumaling yung mayor, no? Pero bago nakarating dun sa sa asawa ng mayor, yung story, ito ay nireport sa kanya ng kanyang makeup artist na ang pangalan ay alalahanin ko. Si Melchor. Ayun, si Melchor. Si Melchor kasi ay isa siyang transgender woman na makeup artist, or siguro katulong na rin ng asawa ng mayor. Pagkatapos, may story kasi doon, although hindi sa kanya umiikot yung kwento, may hapyaw na story doon, at meron rin doon apparition hill na maitatalakay natin later on. May apparition hill doon na makikitang dinadalaw pa rin niya minsan. At ang sabi ng mga taong naandoon ay na si Melchor. Ba't kaya siya nagbihis babae? No, pagkatapos kinukutsa siyang gano'n, siguro nainggit siya sa mahal na Birheng Maria kaya nagdamit babae na rin. Yun, may ganong scene doon sa story ng Santa Niña na kung ikaw ay batang 90s, or batang 80s to be exact, marirecall nyo yung story na to na binase siya sa isang totoong karakter, no? Kung mali ako, i-shoutout nyo na lang, i-comment nyo dyan, pero isa lang ang visionaryong alam kong pinatutungkulan ng karakter ni Melchor, at yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrims Vlog, mga kwento ng Himala. Pasensya na guys, hindi ako nakapag-record last week kasi nagkaroon lang ng problema sa app na ginagamit natin. Pero ito yung supposedly kwento natin, no? Ito ay actually kwento ng aparisyon sa Agoo, La Union. Mga hindi pa pala naka-subscribe sa atin, mga bago lang dito na nanonood, please do subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating mga kwento every Tuesday, and yung mga pilgrimage natin every Friday naman.
no? So, simulan natin yung story to. Medyo maikli nga lang pala tong storyline natin na to, no? Kasi maraming beses nang naikwento ang aparisyon ng Agoo, story na nakalap ng karaniwan sa mga tawag nito, taga doon sa town ng Agoo. Yung iba naman ay mga tawag nito, mga witness during the apparition sa Agoo. Hati yung pananaw dito ng mga tao. Although ito ay dineclare na ng simbahan bilang non-supernatural or hindi totoo, no? At malalaman natin yan maya-maya lang. So, magsisimula ang storyline natin nga sa Agoo, La Union, no? Sa Agoo, La Union. May isang bata doon na ang pangalan niya ay si Judiel. Si Judiel ay bata pa lang daw, ang sabi ng mga taga doon, ay nakitaan na siya ng potensyal ng pagiging isang visionary, no? Kasi 10 years old pa lang daw ay nakita na talaga niya ang Virgin Mary. At naging faith healer siya, town faith healer. Kilala siya ng mga taga doon sa kanila na nakakapagpagaling. And 10 years old pa lang daw, may record na nakikita na niya ang Virgin Mary. Ang pangyayari kasi na to nangyari taong parang 1980 something, no? Mga around that year. Pagkatapos, dahil nga dinadagsa na rin siya ng mga tao, no, na mga napapagaling niya, no, pero hindi ko pa, wala akong nakita ang story ng parang nagpatotoo na napagaling siya ni Judiel during that age, no. Pero skip tayo sa part na yon. Umabante tayo ng onte. Ngayon, nagpakita sa kanya actually ay hindi lamang ang Virgin Mary. Nagpakita sa kanya ay ang buong Sagrada Familia, no? Ang sabi, nagsimula ang apparition, yung sa apparition na Agoo, Ottawa. Nagsimula ang apparition sa kanya muna. Ang sabi, parang bumukas ang langit, may bumabang mga anghel. At maya-maya, kumakanta sila ng Salve Regina. So sa mga hindi Catholic, no. So ang Salve Regina po kasi yun yung kinakanta namin in honor of the Blessed Virgin Mary. Pero may dalawa kasi siyang tono, no. Isang yung Salve Regina na kinakanta talaga natin kapag feast ni Mama Mary at tuwing ino-honor siya after ng Mass, Salve Regina na tono. And may isang Salve Regina pa na yung kinakanta naman ng mga Dominican orders, no. Ito yung maririnig ninyo na kanta ng Salve Regina. Actually, kapag piyesta ng Lanaval, yun. Medyo mas mahaba yung version nila ng Salve Regina. Mas mabagal kasi siya compare sa Salve Regina na nakasanayan natin kantahin. So going back, yun nga, kumakanta yung mga angels ng Salve Regina. Maya-maya lumabas ay una si Saint Joseph. Pero walang description kung anong suot ni Saint Joseph that time. Siguro yung signature niya talaga na green na may brown or may staff, or siguro yun siguro kaya na-identify niya Saint Joseph yun. Maya-maya ay lumabas na ang Blessed Virgin Mary, yun na daw si Mama Mary. At ito ay umupo, maya-maya ay kalong-kalong na niya si Baby Jesus. Siguro ang magfa-flash sa utak ninyo ay parehas ng magfa-flash sa utak ko na hindi ko alam kung naaalala ninyo sa mga schools, sa mga labas ng school, may nagtitinda ng mga sticker na religious icons yung mga nakalagay. Typical yun na sa gitna na yung Mama Mary nakaupo, pagkatapos Jesus Christ na nakakandong, pati yung Joseph nasa likod. Yun yung pumasok sa isip ko talaga. No? And for sure, siguro familiar kayo doon. Sa labas ng mga, actually public at private school, may mga ganon. Yung mga nagtitingin ng bangketa sa labas, plus may mga sticker ng mga religious. Makikita nyo yun. So yun daw. At sinabihan si Judiel dito na palagi kitang bibisitahin. Pagkatapos, dali mo dito yung mga kaibigan mo. Punta ka sa isang burol. Kaya sa burol na yun, merong isang, sabi na may guava tree doon. Doon sa ibabaw ng guava tree na to, doon nagsimula yung apparition.
clueless lang ako kung up until now yung Apparition Hill ng Agoo ay existing pa rin. Pero may picture ako nakita ng pinaka parang latest update ng Apparition Hill ng Agoo na buhay pa rin siya, pero parang siguro as a park na lang yun, or siguro isang historical monument na lang siya sa part ng Agoo, na minsan pa sa Agoo ay nagkaroon ng ganong story. Ngayon, ang sabi nila umabot ng 4 years yung apparition na yon, at every Saturday nangyayari ito kasi ang Saturday, guys, sa mga hindi nakakaalam, ang Saturday is the devotion day sa Blessed Virgin Mary. So siguro every Saturday nagkaroon talaga ng apparition doon. May mga nagsasabi na nagkaroon daw doon ng dancing of the sun, marami daw nakakita. Actually, may mga pare, seminarista, madre, mga deboto na pumupunta doon at sinasabayan si Judiel na pumupunta doon in the hope na makita rin nila ang Blessed Virgin Mary. May ibang nagte-testify na may nakikita daw silang silhouette ng Virgin Mary pero hindi daw ganun katagal. May iba naman talagang hindi nakakita at all, pero may mga gumaling naman din daw. Ngayon, actually, parang siya may Station of the Cross kung na nagkakamali. Kasi may mga videos ako nakikita na si Judiel may bit siyang cross, pas umakyat sila dun sa Apparition Hill at dun ginagawa yung parang Station of the Cross. Nagkaroon ng sunod-sunod na apparition nga yun. Every Saturday apparition to. Ngayon, dito napapasok ang simbahan, no? Ang simbahan. Well, bago pa pala yun, bago ang lahat, bago pa pala pumasok ang simbahan, nagkaroon din pala ng isang miracle, actually Eucharistic miracle. Kasabay ng Eucharistic miracle na to ay yung pagluha ng statue ng Virgin Mary ng dugo. Una daw is nakakita daw ay pare habang nagbimisa kasi dinala daw to sa parang chapel para misahan. Ngayon, yung image ay all of a sudden may tumulong dugo dun sa image, no? And later on, sa dila naman ni Judiel nung binigay sa kanya yung Holy Eucharist, naging parang nagkaroon ng dugo, nagkaroon ng flesh. May picture na kumalat at until now makikita nyo yon, yung picture na yon. And doon marami daw gumaling, may mga may mga bulag daw na nakakita during that time. And dito na ang description kasi dito ni Judiel sa Blessed Virgin Mary na to ay actually description siya ng ilang images na naikwento ko sa inyo before. Kung makikita ninyo, kung isa-search ninyo ang apparition ng Agoo La Union, yung image ng Virgin Mary na makikita nyo doon ay parehas ng image nung dalawang naikwento ko. Tama ba? Hindi, actually yung isa hindi ko pa pala naikwento. Tama, dalawa na ikwento ko na doon. Yung Our Lady of the Eucharist, Eucharist and Grace. And actually hindi pala, hindi ko pa nakikwento yung isa, yung Mary Mediatrix of All Grace. So hawig siya doon sa dalawang image na yun, nakaputi, no? At ang kaibahan lang nito doon sa dalawang image ay meron tong star sa noo niya, parang Star of David, at meron siyang suot na parang lubid na ang tawag nila ay sailor knot. Parang siya may tatlong bilog na ganun na lubid. And sa base niya actually meron din mga rosas. May mga rosas din at nakabuka ang kamay niya na parang style na miraculous medal. Ganun siya, ganun yung depiction niya, no? And eto na, pumasok na yung church for investigation kasi ang church kasi hindi naman pwede yung mag-declare ng approve agad, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kahit yung mga kwento natin ng mga nakaraan, iniimbestigahan niya ng simbahan. Sila magde-declare kung ito ay valid or not, non-supernatural or hindi. Ito ay dineclare as non-supernatural.
Ang investigation na ginawa ng simbahan, actually naglast siya for 2 years versus sa 4 years na apparition. And ang sabi ay in-interview nila yung mga napagaling, siniyasat nila yung statue, and ang sabi ng simbahan ay walang himala. Yun, non-supernatural. Ang sabi nila kung bakit daw lumuha yung image ng Virgin Mary ay meron daw kasing copper tube na naandun sa image, na sabi hindi naman daw dapat magkaroon ng copper tube doon kasi para sa yung copper tube. Ngayon may video ako napanood naman din sa actually video to ng Brigada. Lumang video ng Brigada na in-interview nila yung isang devotee na may hawak ng original na image na lumuha ng dugo. At pinakita niya doon kung para saan yung copper tube. Yung copper tube daw kasi is para doon sa lalagyan ng corona, yung 12 star, pas tinusok-tusok nila yung image, wala naman din daw butas. Ayun, yun yung pinakitang image. And may pinagpipindot pa sila, baka daw may mekanismo mo sa loob. Wala naman daw, walang mekanismo sa loob. Ngayon, in-interview rin daw yung mga napagaling, no, and parang common na pangyayari siya sa mga nagki-claim ng nagkaroon ng apparition sa lugar. So parang sa side ng simbahan na parang walang ganong kababalaghan na nangyari, kasi yung mga napagaling is parang siguro because of their faith kung bakit sila gumaling, yun. Pero hindi talaga siya necessary about dun sa mismong apparition na yun. And ito yung isa sa pinaka concrete kung bakit hindi siya dineclare as an apparition talaga, valid apparition. Kasi si Jodiel kasi during apparition, nagsusulat siya ng kung anong sinasabi sa kanya ng Blessed Virgin Mary. Bahala na kayo kung anong iisipin nyo, no? Kung kayo maniniwala o hindi. Pero sa mga sinulat niya, incorrect yung grammar ng Virgin Mary. English ito, incorrect yung grammar. So yung pa lang lagapak na yung result. Pangalawa ay halos parang ginaya na lang daw yung message sa mga message ng mga apparition sa ibang bansa. Yun ang sabi. So sa mga ibang apparition, sa mga ibang nagki-claim na nakita nilang Virgin Mary, parang ginaya na lang daw niya yung message na yun. So kaya hindi siya dineclare as apparition talaga ng Blessed Virgin Mary. And siguro nakita rin kasi yung lifestyle ng pamilya ng visionary na imbis na parang nagstay humble, naging marangya. And aside pa doon kasi, eto nakakalungkot. Yung visionary na yun ay hindi na nakitaan ng pagiging holy kahit hindi na-approve yung apparition. May isang apparition sa Pilipinas na yung visionary. Hindi ko nasasabihin, pero for sure alam niyo naman na yun. Yung visionary niya, although sinabi na ng simbahan na hindi valid yung apparition, ay nagstay siya sa pagiging isang holy woman na nag-serve pa rin siya kay Lord, nag-serve pa rin siya sa simbahan, nagro-rosary praying pa rin siya, nanatili pa rin yung kanyang faith kay Lord and yung devotion niya kay Mama Mary. In contrast dito sa visionary si Jodiel, hindi na siguro para questionin pa hindi na para siguro silipin pa yung pagiging transgender niya. Una kasi, after niya maging transgender woman, actually gumanap pa siyang Virgin Mary sa isang sinakulo. May isang video rin yan na ginawa. Makikita niyo pa rin siya sa YT. Naging transgender woman siya, gumanap siya bilang Virgin Mary, and worst case scenario dito kasi ay naging actress siya
which is walang problema, pero actress siya ng mga adult film na hindi na natin siya i-explain dito masyado dahil alam natin meron tayong mga nanonood din na mga bagets, no? So yun pa lang, ligwak na talaga. No, kasi kung totoo yung apparition nga naman, up until now, mag-exist pa rin siya. And up until now, siguro yung visionaryong yun ay naging isang model of faith. Yun yung sinasabi ng church. No, so, pero ito, doon nagtatapos ang kwento natin about sa apparition na Agoo. Pero may mga hindi nakakaalam na yung apparition na yun, tumawid siya dito sa Metro Manila. Ibig sabihin may part 2. Yan ang ikakwento natin next Tuesday. Pero abangan nyo yon. Yan ang kwento natin ngayong gabi. So maikli lang, di ba? Maikli lang yung kwento natin ngayong gabi. And abangan nyo yung part 2. Kasi iba na yung visionary, pero iisa lang din yung nagpakita. Totoo kaya o ma-approve na kaya to ng church? Abangan natin yan. So kayo ba, mga ka-chibi, kayo ba ay naniniwala na ang aparisyon sa Agoo ay totoong nangyari at may katotohanan? So paki-comment na lang below ang inyong mga kasagutan. And thank you so much guys pala sa mga pag-aabang ninyo sa aking mga kwento-kwento and sa ating pagpipilgrimage. At thank you so much pala dun sa mga kaibigan natin sa Hagonoy at yung mga kaibigan natin hindi ko nakita sa Hagonoy. Pasensya na, saglit lang talaga kami dyan ng nanay ko. Pero thank you so much kasi sa comment pa lang ninyo sa pictures ko, sa mga post ko, nakaka-overwhelm kasi ang dami ninyo palang nag-aabang di kahit paano sa akin dyan. And thank you so much. Promise pupunta tayo sa Paumbong this September, no? We'll pray for that, work on it, na makapunta ako dyan, makapag-pilgrimage ako dahil matagal ko na rin plano yan. So kung may mga kwento kayo ganito guys, katulad ng kwento ko ngayon, please do comment or reach out to me sa aking Facebook channel para maisama natin siya sa kwentuhan natin every Tuesday. Again, ako ang inyong Kuya Rafi, Kuya Chibi ng The Pilgrims Vlog, and ito ang kwento ng Himala. Kita-kits mga ka-chibi.